in putting up this position. Ang una kong punto, labanan natin ang milyon-milyon na pinupundo nila para magkaroon ng propaganda against China. Not because we love China or because we want to be apologist o propagandist for China. No. Dapat doon tayo sa tama at totoo. Ang mga investigasyon kay Alice Go na hindi ma-establish ni Risa Ontiveros at na mga pulpul na politiko kung espiya o hindi, very simple. Kung espiya ng China, yung mayor na yan ng Bamban, ano ang damage na na-create niya? Was she deployed inside Department of National Defense? Was she working inside Malacanang? Was she working inside National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency, for us to be worried about? Bakit sa pinagdidiinan? Espiya daw ito. E di kung espiya, pinalayas dapat. Pero sa proseso ng batas, nag-file ng kaso. Kagaya din kay Pastor Kibuloy. Ang Amerika ay gusto niyang hindi lumawak ang Kingdom of Jesus Christ at ang influence ng Filipino church builder and ministry work ni Pastor Kibuloy to the point na nakita niya na 32 states in America inabot nila. Kaya ang humahabol kay Pastor Kibuloy, hindi po totoong sex trafficking or sex offense. Ang totoong humahabol kay Pastor ay hindi FBI lang. Ang humahabol kay Pastor at kung bakit nag-akto bigla ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, at ang Court of Appeal sa Pilipinas ay ang tinatawag na US Treasury Department OFAC. The spelling should be clear. Baka iba yung ma-pronounce ko. Ang OFAC ay OFAC. Office of Foreign Assets Control. Ito ay Counter-Terrorism Counter-Finance Unit. Special unit ito ng American government na nakatago at nakabaon sa loob ng US Treasury Department. Ito ang umahabol sa mga accounts at mga pundo at network ng finances ng mga Al-Qaeda, ng Hamas, at na malalaking teroristang organisasyon. Yan ang dahilan kung bakit nabigla ang lahat without hearing ex parte proceedings. Abogado sa gilid ko. Pag sinabing ex parte proceedings, wala na impormasyon doon sa kay Pastor Kibuloy, sa SMNI, sa mga iba't ibang humanitarian organizations nila. Basta dinesisyonan sila na tanggalin sa kanila ang tinatawag na ang APO, Asset Preservation Order. Ang second stage niyan ay Asset Forfeiture and Seizure Order. Ngayon, mahigit 4,000 kabataan sa Children Joy Foundation for the next 20 days or even towards 6 months kapag hindi na-lift ang illegal, arbitraryo at sinulsulan ng Amerika na order sa Filipino entity na Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ako member ng KOGC. Hindi rin po ako tagapagsalita ni Pastor Kibuloy. I'm just putting up how America operates now beyond dito sa EDCA. Ito ay makikita nyo rin kung paano sila nakikialam sa internal judicial and legal processes. Rick? Mayong aga sa aton tanan, mga kasimanwa ko itong dalawang unang nagsalita, no? Si Attorney and Dr. Liomel Aportadera. I happened to work with him in the ERAP Resign movement. Nung ako po ay mass leader and open urban cadre ng Communist Party of the Philippines sa buong isla ng Panay. When I was the chairperson of Bagong Alyansang Makabayan. That was from 1998 to 2001. Nag-underground ako from 2001 to 2010 sa NPA National Operations Command. So I happen to know si Dr. Aportadera. Binuo nila ang, briefly lang, binuo nila ang Code Red na mga doktor na nagbuo ng grupo para sumama sa pagpapatalsik kay Joseph Estrada noong panahon na yon. But the ERAP Resign movement was a project of the Communist Party of the Philippines. At ngayon naman, ang Maisog at ang Marcos Alis dyan ay hindi project ng Communist Party of the Philippines.
It should not be. It should be that way. I am familiar with this kasi ako po ay naging bahagi ng pambansang kilusang pagbubuo ng malawak na kilusang masa at mga alyansa para patalsikin ang gobyerno noon ni Joseph Estrada. Nang sumambulat ang iskandalo noon ni Chavit Singson noong October of 2000, ang unang sumalo kay Manong Chavit kaagad ay ang mga kadre ng Communist Party of the Philippines. At nilinyahan namin noon pati ang grupo nila late Cardinal Sin. Ayan. Mga taga-Panay din niya, naging arsobispo yan sa Haro. So we have natural links to them. I don't know kung si Celso Cainglit was the director of NEDA, na kilala ko rin ang mga anak nito sa UP when I was the one in charge sa Communist Party infiltration sa dalawang campuses ng UP sa Iloilo City noong kabataan ko pa. So, bago ang lahat, nagpapasalamat tayo sa grupo ng Koalisyon kontra Gyera, nila Kamintong, nila Kaado Paglinawan, and of course, ang grupo nila Attorney Vic Rodriguez na nandito, Ebi Hogalbot, at si John Abines kanina nakita ko nandito at magsasalita rin maya-maya after nito. And of course, ang grupo nila former Undersecretary Ben Ranque. Palakpakan natin ang Marcos Alis dyan. At ang mamamayan ayaw sa digmaan. So, we are composed of a lot of groups na nandito ngayon. At napakagandang pagkakataon nito na magkaroon tayo ng pakikipagkaisa. So, I will follow Attorney Vic Rodriguez's advice to maybe we can have the discussion. Hindi ko na kukunin ng patayo, kukunin ko na ng paupo. Okay. Yun po naging background ko sa almost 21 years and 7 months ko na bahagi ako ng Communist Party of the Philippines, ng New People's Army, ng National Democratic Front. Pero may mga senior pa na mga kadre dito na nandito kanina. Alam ko si Kapit Lavinia at ang isa na sa harap ko dyan, senior pa sa akin, 1974, kadre na ng Communist Party ito, si Nick Ilman. Ginoong Nick Ilman, representative ng Hugpong Manggagawang Pilipino. Siya po ay may almost 10 years na spokesperson ng Kilusang. 14 years na spokesperson ng Kilusang Mayo Uno. Pero wala na po kami sa Communist Party of the Philippines. Kami po ay bahagi ng tama, mapayapa at totoong makabayang paglilingkod sa ating bayan. Palakpakan po natin yon. Hindi na po kami babalik doon sa Communist Party of the Philippines, sa NPA at sa NDF. Ang punto na gusto kong i-deliver sa araw na ito, si Mr. Marcos is not only guilty of failure of leadership and misgovernance, he is also guilty of promoting false nationalism. Ano po ang false nationalism? Parang false eyelashes din. Peke. May dalawang uri at forma ng false nationalism o pekeng pagiging makabayan. Ang isa ay yung nag-uudyok ng kontra China pero nangungunyapit at nagpapakatuta sa Amerikano. Kaya yan ay pekeng nasyonalismo. Nag-uudyok ng tapang-tapangan at digma-digmaan laban sa China pero tuta at utusan ng interes ng mga mapanakop at mga imperialistang Amerikano ang kanyang paninindigan. Yan po exactly ang itsura ng false nationalism ni Marcos Jr. Ang isang uri ng false nationalism ay nagsasabing sila lang ang makabayan. Sila lang ang nagmamahal ng bansa. At ang tanging solusyon sa pagbabago sa lipunan ay ang mag-armas at patayin ang kapwa Pilipino. Gamit ang banyagang ideolohiya ng Marxismo, Leninismo at Maoismo. Ito rin ay pekeng nasyonalismo ng CPP, NPA, NDF. Paano ka magmahal ng sariling bayan
kung ang gamit mo ay banyagang ideolohiyang itinakwil ng kasaysayan at nabubuhay sa dugo at karahasan para patayin ang iyong kapwa Pilipino. How can that be a nationalist advocacy? Tama? Pero ang tawag nila sa sarili nila, Makabayan Black. Ngayon ay Makabayad Black. Yun. Kasi sila ay kasabwat na ng gobyerno ni Marcos sa pamamagitan ni Martin Romualdez. So klaro ha? False nationalism. Saan tayo? Doon tayo sa tunay na makabayan. Ano ang tunay na makabayan? Ito yung binabanggit ng mga naunang speakers pa kanina. Sa akin, Kamintong, Kaado, si Pete Lavenia, si Ebi Hogalbot, at ang mga kasama na nagsalita, Dr. Aportadera, abogado, Dr. sila Celso Kainglit. Ang tunay na nasyonalismo o ang totoong pagkamakabayan ay ang pagsasapuso, paglalagay sa diwa at isipan at pagsasabuhay ng totoong pagmamahal sa ating bayan kung saan tumatayo tayo sa totoong interes ng Pilipino para sa mabuting lipunan, mabuting pamamahala at mabuting pagkakaisa ng buong mamamayan. There can never be real nationalism kung magbubulag-bulagan tayo sa mga pang-aabuso, kapalpakan at kakulangan at mga pangungurakot ng mga humahawak ng kapangyarihan sa gobyerno. Bilang mabuting mamamayan at bilang totoong nagmamahal ng bayan, we have to speak up to reform, redeem the country, and put forward yung totoong agenda ng pagbabago sa lipunan at sa pamahalaan, kung saan ang sentro niyan ay ang interes ng mamamayan. Hindi para pabagsakin ang gobyerno, kundi para ito ay akayin sa tamang landas ng tamang pamumuno. Real and genuine good governance. Yan po ang pundasyon ng tamang nasyonalismo. Okay. I delivered my main point. So mali po ang binabanggit ni Marcos na ang kaibigan ay Amerika at ang kalaban ay China. At once and for all, we will address also the elephant in the room. Kung ating pinupuna ang peke na nasyonalismo at ating ibinubunyag ang mapaniil, mapanakop, mapanlinlang at makaisang panig na relasyon na gustong gawin ng Amerika sa ating bansa, hindi rin po nangangahulugan na tayo ay mga apologist o propagandista ng China. It is farthest from truth. Tayo po ay hindi pro-China. Tayo po ay hindi rin pro-Amerika, hindi rin tayo rabidly anti-American lang na walang dahilan. Tayo po ay nagsusulong pangunahin ng tamang interes ng mamamayang Pilipino. Ano po yun? Yan mamaya palalayiman at palalamanan ni Atty. Vic Rodriguez, ang former Executive Secretary ni Marcos Jr. na una niyang pinagkatiwalaan. Subalit, hindi sila itinadhanang magtatagal ang kanilang ugnayan sa mabuting pamamahala sapagkat may nalihis ng landas. Maaga pa. And definitely, it was not Atty. Vic Rodriguez na nalihis ng landas. Sigurado tayo doon. Ano pong gusto kong i-deliver na punto dito sa usapin ng panunulsol ng digmaan sa China at tapang-tapangan ni Marcos? Una, ang Amerika po, ang kanyang kasaysayan ay kasaysayan ng pananakop, pangingialam, pangungolonya, at paglulunsad ng mga digmaan, lalo na ang mga digmaan ng pangingialam. Una, we have to put forward reality and facts bilang batayan ng ating pagtingin kung ano ang trato dapat sa mga bansa na kaharap natin. Ito dapat ang ma-realize ni Pangulong Marcos Jr. at ng kanyang mga kasamahan, even ng Armed Forces of the Philippines. Number one, ituro ng Armed Forces of the Philippines, ng AFP, ni Marcos Jr. at ng mga scholar nila na tagapagtambol that America is the model of friendship and mutual relationship that we should nurture and harness. Ito ba ang dapat nating sundan na baluktot na pagtingin kung saan sa panahon ng Filipino-American War
ang Amerika ay may pinatay na halos 1,000,000 Pilipino na hindi natin nababalikan sa kasaysayan natin. Kasama dyan sa pinapatay nila si General Antonio Luna. Sina Andres Bonifacio ay pinagdugtungan ng pagtataksil at pati ng pagtataksil ng Amerikano at kapwa Pilipino sa isang madugong digmaan ng Pilipinas at ng Amerika bago pang Vietnam War. Ang Amerika ay pumaslang na ng almost 1,000,000 na Pilipino sa kasaysayan natin. Ituro ninyo ang pinagpapatay at minasakir ng China noon o ngayon man para sabihin natin na ang China kalaban, ang Amerika ay kaibigan. That alone is baluktot na pagtingin ni Marcos para talikuran niya ang mga madudugong karahasan at mga pananakop at pangungulo niya ng Amerika sa atin. Ang Balangiga Samar alone, malapit dito sa Cebu yan, almost 11,000 po ang pinatay ng Amerika dyan. At kinuha nila ang Balangiga Bells na tinatawag nilang war booty o tropeyo nila sa digmaan. Bata, matanda, babae, pinagpapatay nila. It was a howling wilderness. Naghuhumiyaw na lagim ang nangyari sa lugar ng Balangiga Samar. 11,000 almost ang pinatay nila. Ituro ng Armed Forces of the Philippines, ni Gibo Teodoro, ni General Bronner, ni Marcos Jr., sino at saan minasakir ng China ang mga Pilipino. Ang alam ko, ang interes ng China mula noon hanggang ngayon sa atin ay economic, pakikipag-ugnayan sa negosyo at ekonomiya upang nang sa gayon mula sa siupaw at siumay at mga lumpia ay lumawak ang kanilang interes sa ekonomiya sa ating bansa. What's wrong with that? Trade in economy. I do not see any part of history na sinakop at minasakir ng China ang mga Pilipino. Klaro tayo doon. Number 2, kung kaibigan tayo ng Amerika, bakit mas malalaking buhos ng pondo ang kanyang ibinuhos sa Taiwan, sa Korea, sa Japan, kung ikukumpara sa atin na hanggang ngayon kung hindi mga helikopter na bumabagsak dahil second hand at mga baratilyo at mga ukay-ukay na helikopter ang ibinibigay, pinababayaran pa sa atin, ano ang mga kabutihang idinulot nila sa atin for more than 100 years na tayo ay nangangayupapa at lumuluhod at naninikluhod sa Amerika. Ituro ninyo kung paano nila tayo tinrato kumpara sa Taiwan, South Korea, and even sa Vietnam, and even sa iba pang mga karatig bansa natin. Yan ba ang kaibigan? So kung totoong sila ay concerned that we will be independently capable to defend ourselves militarily and otherwise, dapat noon pa nag-develop na tayo dahil mahigit 100 taon na nasa ilalim tayo ng kanilang sakop, dikta, maniobra at manipulasyon sa relasyong politikal at ekonomiya. Bakit hindi nangyari? Sapagkat hindi yun ang interes nila sa atin. Ang interes nila sa atin ay gamitin tayo, hindi para paunlarin. Klaro tayo doon. So yun pong dahilan kung bakit baluktot ang pananaw ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan dahil hindi nag-aaral ng kasaysayan. Number 3 point, ang Estados Unidos, ang kanyang kasaysayan ay bakbak ng pananakop, pamamaslang, pangbobomba, pangmamasaker, at pananakop ng maraming mga bansa at pakialamero pa. In Vietnam alone, in 1995, inamin ng Vietnam na ang namatay sa Vietnam War from 1964 to 1975 nang sila ay pinakialaman at binumbahan tudo-tudo ng Amerika ay 3 million mahigit ng mamamayan nilang patay. 2 million civilians, 1.2 million na mga sundalo nila, Vietcong at mga South Vietnam soldiers. Imagine, 3.2 million ang patay sa Vietnam. Kung titipunin natin ang buong bomba na ginamit sa buong World War II, 20 times more ang bombang inihulog ng Amerika sa Vietnam alone. Yan ba ay hindi isang karumaldumal na karahasan laban sa sangkatauhan? Halos pinaluhod at dinurog nilang Vietnam. Yan ba ang uri ng digmaan na gusto nating pasukan? At yan bang uri ng kaibigan na gusto nating pasukan? At minention kanina ni Kamentong, sa World War II, 1 million ang
patay sa ating mga mamamayan, inabandona nila tayo at bumalik sila sa Pilipinas sa panahon na patapos ng digmaan. Pangdaigdigang ikalawa. At ang bumasag ng backbone ng Japanese invasion forces sa Asian region ay ang China. Nagkaisa ang puwersa ng Communist Party at ang People's Liberation Army ni Mao Zedong at ang grupo nila Chiang Kai-shek ng Kuomintang upang durugin ang pinakamalaking puwersang panakop ng Hapon sa China. 65% of their forces were broken down by Chinese resistance, not by the US. Pero anong ginawa ng Amerika? Bumalik siya at the end part ng digmaan para idikta ang momentum ng digmaan, hinulugan niya ng bomba atomika ang mga sibilyan sa Hiroshima at Nagasaki for them to take control and dictate the momentum of the end of war in World War II. Tuso. Kaya nagkaroon siya ng Marshall Plan sa Asia. Para lumuhod tayo, kunwari sila mag-rebuild ng ating bansa. Ang Manila was never devastated as it was by the Japanese invasion than it was done by the final bombing spree of America at the last days of war in World War II. Mas nadurog ang Manila City kaysa dinurog tayo ng Hapon. Mas dinurog ito ng Amerika. Why? Para lumuhod tayo na sa pagbangon natin, sa kanila tayo maninikluhod at silang magdidikta kung paano tayo babangon muli. Mr. Marcos Jr. should study history. And these are not farthest from the distance past. Ito po ay mga kaganapan na hindi pa masyadong malayo na parang before Christ na makakalimutan na niya. Ito ay mga pangyayaring inabot ng mga henerasyon pa na buhay pa ngayon. Klaro tayo doon. So what is my major thesis? What is my major point in putting up this position? Ang una kong punto, labanan natin ang milyon-milyon na pinupundo nila para magkaroon ng propaganda against China. Not because we love China or because we want to be apologist o propagandist for China. No. Dapat doon tayo sa tama at totoo. Ang mga investigasyon kay Alice Guo na hindi ma-establish ni Risa Ontiveros at na mga pulpul na politiko kung espiya o hindi, very simple. Kung espiya ng China, yung mayor na yan ng Bamban, ano ang damage na na-create niya? Was she deployed inside Department of National Defense? Was she working inside Malacanang? Was she working inside National Security Council, National Intelligence Coordinating Agency, for us to be worried about? Bakit sa pinagdidiinan? Espiya daw ito. E di kung espiya, pinalayas dapat. Pero sa proseso ng batas, nag-file ng kaso. Kagaya din kay Pastor Kibuloy. Ang Amerika ay gusto niyang hindi lumawak ang Kingdom of Jesus Christ at ang influence ng Filipino church builder and ministry work ni Pastor Kibuloy to the point na nakita niya na 32 states in America inabot nila. Kaya ang humahabol kay Pastor Kibuloy, hindi po totoong sex trafficking or sex offense. Ang totoong humahabol kay Pastor ay hindi FBI lang. Ang humahabol kay Pastor at kung bakit nag-akto bigla ang AMLAC, Anti-Money Laundering Council, at ang Court of Appeal sa Pilipinas ay ang tinatawag na US Treasury Department OFAC. The spelling should be clear. Baka iba yung ma-pronounce ko. Ang OFAC ay OFAC. Office of Foreign Assets Control. Ito ay Counter-Terrorism Counter-Finance Unit. Special unit ito ng American government na nakatago at nakabaon sa loob ng US Treasury Department. Ito ang umahabol sa mga accounts at mga pundo at network ng finances ng mga Al-Qaeda, ng Hamas, at na malalaking teroristang organisasyon. Yan ang dahilan kung bakit nabigla ang lahat without hearing ex parte proceedings. Abogado sa gilid ko. Pag sinabing ex parte proceedings, wala na impormasyon doon sa kay Pastor Kibuloy, sa SMNI, sa mga iba't ibang humanitarian organizations nila. Basta dinesisyonan sila na tanggalin sa kanila ang tinatawag na ang APO, Asset Preservation Order.
Ang second stage niyan ay asset forfeiture and seizure order. Ngayon, mahigit 4,000 kabataan sa Children Joy Foundation for the next 20 days or even towards 6 months kapag hindi na-lift ang illegal, arbitraryo at sinulsula ng Amerika na order sa Filipino entity na Kingdom of Jesus Christ. Hindi po ako member ng KOGC. Hindi rin po ako tagapagsalita ni Pastor Kibuloy. I'm just putting up how America operates now beyond dito sa EDCA. Ito ay makikita nyo rin kung paano sila nakikialam sa internal judicial and legal processes natin. At ito'y hinahayaan lang ni Mr. Marcos sapagkat ang petitioner mismo, DOJ, Department of Justice, at ang AMLAC, at alam nyo kung anong folder na ginamit? Mga folder of cases sa Amerika. Kaya mamaya explain ni Attorney Vic Rodriguez, pwede ba yon na ang alleged cases and complaints na ginawa ng isang Pilipino na hindi pa napatunayan, hindi pa nalilitis sa abroad, ay gagamitin bilang basis para habulin ang mga legitimate na mga pundo at mga network of sources na hindi naman sa kanya nakapangalan, kundi collectively naka-address sa simbahan at sa organisasyon. This is a gray area that the Supreme Court should intervene. Pwede ba yon? At sa likod nito, ulitin ko, ay ang grupong OFAC. OFAC is Office of Foreign Assets Control. Sa loob ito ng US Treasury Department. Lastly, what is the main point na gusto nating puntahan dito? Ang napipintong pagkabulid sa digmaan ng ating bansa, ang napipintong paglugmok ng ating relasyon sa China, ang pagkawala ng more than $50 billion potential annual investment, at ang mga nawalang mga mahigit, sinasabi ni Kamintong, $2 billion na tourism-related investment na pumapasok mula sa China, at ang pagkawala posible ng ating mga trade preferential exports natin like nickel, mangga, saging, durian, mangustin, at marami pang mga produktong ang nakikinabang ay ang sektor ng agrikultura sa ating agricultural exports at mga mineral exports ay pwedeng mawala. At alam nyo kung sino ang may pinakamalaking interest kapag nalumpo ang pinakamalaking high-grade nickel export. Magsalita ka, Speaker Tambaluslos. The biggest nickel export is coming from Surigao. At sino ang involved? Mga pinsan ni Marcos. Sina Ambassador Babes Romualdez, sina Nina Romualdez, sina Martin Romualdez. And yet, makaporma sila as if wala silang interest dyan sa pinakamalaking direktang nickel export, the biggest in Asia, directly to China. Pag sinaraduhan yan, they will lose billions of dollars mula dyan sa mina na yan. At ang buong ekonomiya ay sasagkaan. And it will affect more than 7,000 workers pag sinarado yan. 7,000 workers ang mawawala ng trabaho dyan. Dati nang nawala ng trabaho yan for 45 days dahil sinunog namin sa NPA noon, nang sa NPA pa ko, ang more than 300 heavy equipment at pinasabog ang 3 landing port at 2 loading ship noong 2011 sa Surigao. Maraming labor. Yes. At sinarado temporaryo. Labor oppression. Labor oppression yon. At alam nyo kung anong damage doon? It was around 7 billion pesos. Imagine, I'm talking about Sumitomo, Taganito, Nickel Asia. Sa Surigao po ito. So mga kababayan, ito po ay mga realidad na dapat nating malaman. Hindi po dahil tayo ay pro-China at anti-Amerika. Tayo ay dapat doon sa balanse, objective, matuwid, at ibinubunga ng tamang pag-iisip at tamang direksyon ng pamumuno na uri ng pakikipagrelasyon sa mga bansa, Amerika man o China. Klaro tayo. Hindi tayo pro-China. Hindi rin tayo pro-Amerika or anti-Amerika lang na walang dahilan. At hindi tayo pumupuna sa China. Tayo ay balanse at ang pinakapangunahing direksyon natin, tama, makatarungan, matuwid na pakikipag-ugnayan sa mga bansa. In all of the Asian nation, tayo lang po ang pumapayag na gamitin ng Amerika ang ating bansa
para paglagakan ng kanyang mga armas nuklear. EDCA is nothing but a forward deployment of US armaments inside our military camps. Mas malala ito sa US Bases Agreement, sapagkat sa US Bases Agreement, malinaw ang terms, may bayad, may termino, at pwedeng ito ay sakupin ng review ng oversight function ng Senado o ng gobyerno. Dito sa EDCA, iniikutan nila ang konstitusyon, iniikutan ang batas, niloloko ang mamamayan. Ito ay forward US armament deployment in preparation to possible war of Taiwan and China, sapagkat ang main interest ng China na bawiin ay ang Taiwan, hindi ang Ayungin Shoal or Scarborough Shoal o ang ano pamang mga bato-bato at katubigan na walang namumuhay na mga tao doon. Ang interest niya, which is his teritoryo talaga niya, yung Taiwan. Formosa naman talaga dati yan. Island province yan ng China. Historical yan. At wala dapat makialam ang Pilipinas o sino mang bansa at ang Amerika para makialam dyan sa usapin ng teritoryo ng China at ng Taiwan. Pero gusto ng Amerika makialam. Bakit? Gusto niyang i-contain, pigilan ang pag-angat at paglawak ng economic influence and power of China. At ang only solution for the US to do that is to have a situation of war. Kasi ang lahat ng kasaysayan ng mga bansang imperialista sa buong daigdig, kagaya ng Amerika, nabubuhay ito sa digmaan. At bumabagsak din sila sa pamamagitan ng mga digmaan. Hindi tayo pupunta doon. Walang puwang sa sibilisasyong matuwid at makatao ang mga digmaan. Doon tayo dapat. Mr. Marcos, mag-review ng kasaysayan, makinig sa taong bayan. Yun ang inyong tungkulin kung kayo'y mayroon pang natitirang wastong pag-iisip bilang Pangulo ng Bansa. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.